Gilas Pilipinas, walang sinayang na pagkakataon. Day 1 practice sa Hong Kong sinimula na. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and share naman po bilang suporta sa ating channel. Well mga idol, credits to the owner po. Narito po ang ilang clips na kung saan nagsimula na ang Day 1 practice po ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong. Siyempre para makakabisado rin nila, eto nga pong home court ng Hong Kong. Kakapain po nila yan. Kaya nagkaroon sila ng practice game. At kung titignan nyo, kahapon dumating sila, nag-practice agad, isang araw lamang, kahit kalahating araw lamang na pahinga, okay, sapat na po yun sa Gilas Pilipinas para mainit pa ang kanilang kondisyon. Unang laban dito sa Hong Kong, inaasahan natin na magiging advantage po agad ang matatangkad na player natin, especially si Kai Sotto. Sinukat pa nga niya kung gaano kataas o tinesting niyang idang etong ang ring ng Hong Kong, which is abot na abot talaga ni Kai Sotto. Yan ang ating advantage, yung malakas na depensa ng Gilas Pilipinas. Nandyan si Kai Sotto, si Junmar Fajardo present din po, pero hindi tayo ganun kasigurado kung makakapaglaro nga ba siya dahil nga nagkaroon siya ng injury. Pero tignan natin, marami pa naman pwedeng and so far po lahat ng player ng Gilas Pilipinas ay nasa kondisyon po ngayon at handang-handa ng lumaban. Kahit sabihin po natin na hindi naman na ganun kagagaling ang mga player po ng Hong Kong, hindi pwedeng magpa-easy-easy ang Gilas Pilipinas natin. Home court nila, dito tayo maglalaro sa unang game ng Gilas Pilipinas. Pero asahan nyo, syempre may pagbabago yan kapag ka nasa loob. Ang umabot sa ating, dumating sa ating updates, maliliit lang yung player, 6'8 to 6'9 lang yata po kung hindi ako nagkakamali, yung pinakamatangkad na player ng Hong Kong. Samantalang sa ating Gilas Pilipinas, nandiyan si Kai Sotto na 7-footer, may Junmar Fajardo pa tayo. Hopefully sana makapaglaro nga po siya. Ngayon po, yung sistema na sinasabi natin, makikita natin sa unang laban ng Gilas Pilipinas. Yan yung bagong sistema po ni Coach Tim Con, which is ibang-iba doon nga po sa sistema ni Coach Tim doon sa Barangay Ginebra. Nakita nyo, minsan madalas doon sa first half, sa first 5 lineup ni Coach Tim, pinagsasama po niya yung dalawang big man, So pwedeng sabihin na natin automatic talaga si Kai Sotto, Sa akin lang po, sigurado makakapasok yan sa first 5 lineup bilang defender. Parang lumakas po agad yung depensa ng Gilas Pilipinas sa first half pa lamang. Kapag may Kai Sotto po kasi, napaka-easy points lang po ang magagawa. At bukod pa po dyan, lahat po ng kakampi ni Kai Sotto, kilala niya at ka-close niya, Ibig sabihin, yung chemistry at momentum, nandoon na po agad sa loob. Madali at easy lang talaga pasahan, Kayang-kaya pong idomina ng ating pambato na si Kai Sotto yung laban. Basta lagi siyang mapapasahan ng bola. Which is yung ginagawa niya, doon nga po sa Yokohama, doon sa last 2 games, napakaganda. So ganun ang mangyayari sa sistema ni Coach Tim Con. At kapag ka napagod, pagdating ng second half, pwedeng kumuha ng isang big man. Tulad na ating sinasabi, sana nga makapaglaro si Junmar. Kung hindi man, nandiyan naman si Japet Aguilar bilang isang reserve player. Well, mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang suporta natin sa Gilas Pilipinas. Day 1 ng practice nila and hopefully maganda ang resulta, At patuloy ko kayong i-update bukas po, February 22. Unang laban ng Gilas kontra sa Hong Kong. Magbigay tayo ng suporta and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.